Walay ko anay. Sige. So ako sa niguan. So ako lang ipakita agi unsa nako ni pagbuhat ha. Tapos pakuano lang damo sa finished product. So mobalhin lang sa ako sa main. Kay humandaan naman gud ni. Main. Kana. And then mag create ko branch. So, create branch from main. Tapos identity demo. Right. Yan na siya. So, pwede ninyo ma-apply diretso sa inyong kuan na inyong mga katong gibuhat dira ba nga mga .NET MVC. So, diretso na lang ni siya. So, direta magsubay. Ako lang ni isend ang link kining sa kong gist dire. So, ang topic day sa kini day nga topic nato is ato ta .NET Core Identity. So, ang term nato ani is identity. So, ang ASP.NET Core Identity is an API that supports user interface login functionality, manages users, password, profile data, roles, claims, tokens, email confirmation. So, kabantay mo nang kuan kanang inag-register nimo kay mo send og code sa imong email nga gi-register. At inyong gi-type sa kuan ba sa form. Sa ASP.NET Core nga identity, automatic na siya. Pero sa API kay dili siya automatic, murag need siya kuha nga mga packages. And using identity pod is pwede ka makagamit og mga external login providers like kana Facebook, Google, Microsoft account ug Twitter. So gamay na lang kag i-code ang package na lang sa identity sa Microsoft imong gamiton. Isat na lang nimo didto unsaon ni pag-handle kini gihatag nga sa Google nga credentials. Then for information on how to authenticated ana siya. So identity source code is available, scaffold identity, the view generated files. Siya. So more or less ang iato na lang buhaton ani siya kay tanang functionality katong mga validations na naman niya ang pag-register sa bag-o nga user na po dire. Ang atoan na lang buhaton is ang paghatag ng data sa mga API or sa katong code nga gi-create nila daan para sa tua para magamit nato tong login logout ni nga na register siya. So taas ni nga ko ano ba, pero sa yun lang nato ma-chat GPT raman siya. Okay. So, first is need ta mag-install kini nala atong install Microsoft ASP.NET Core Identity. Kana kay na naman mo yung ani SQL Server. Ay wait sa Data Studio. Wait sa nasa de koy pang tangtangon nga database dire. Ate daghan-daghan ra ba ni? Isa ko sa ni tangtangon kay delete. Wait sa kay mag so drop table ASP.NET user claims. Okay. Nya user login ASP.NET role claims man to no?
Lagi na drop na. Yeah, user claims. Refresh daw. Yeah, user logins. Yeah, user tokens. Then user roles. Yeah, roles. Yeah, users. Iskot na. So, inig-refresh na to. Tapos, EF migration. EF migration history. Okay. Nakaka na. So, kini ay. So, sa atong database, mora gini dapat inyohan database. Wala to anong mga ESPNet nga mga database nga na. So, ako na lang i-open sa inyo daan nga ang identity siya na mo create og tables para adto i-save imuhang users. For example, unsay role ani ni user like admin, secretary ba na or student ba na siya nga role. Mag-create na ang identity og mga different nga mga tables nga dito niya pambutang. So at least ma-kuan ta ni, ma-open up ta ni nganong nakikipang-delete gani ha. So gibalik na ta dire. Ako na lang ni-install kining ASP.NET Core Entity Framework. So NuGet ko. So ang NuGet gallery day guys kay nana sa ubos, wala na siya dito sa katong imong i-open sa bag-o. Niya 7.0 man atong package, so adto na ta sa 7.0 para safe atong dependency. After ana kay i-click lang ning plus, and then once nga ang plus na himo ng minus, meaning ana installed na siya sa imong application. Then mura na tong kinahanglanon. Next ana is mag-create ta og user nga class kana app user og app role. So ako ni explain later. So ako sa buhaton ani dire is naman tay entity, di ba? Karon atong buhaton is we will create a separate folder named identity. Kana lang. So ang entity nato is momento katong mga tables sa atong databases, di ba? Ang identity is i-conventional lang nato na nga anything nga kanang naay related sa to ang user nga mo gamit na login, logout or pang-delete kag user kana is diri nato ibutang sa identity. Basta anything nga mag-touch ato kung gipakita nga kining identity sa ASP.NET Core dire nato ibutang. So mag-create lang kog class dire. C# class. Tapos app role. Tangtawon lang na ako ni. Dan ako lang i-paste. Okay. So nag-error ang identity user. I-quick fix lang nato by using kini Microsoft ASP.NET Core Identity. Tapos remove lang natong unused. Okay. So dire ang pinaka-importante ay. So what if need kag inig-register nimo ba? Need kag kanang inig-register di ba mangutan naman nag-address, full name, age or birthday. Pwede na nimo mabutang dira sa app user. Kay tanan nga information related kang user is diri nato na ibutang. For example, mag-prop lang tag string niya kana full name,
Kana ra. Then what if sa imuhang kuan kay ang email is not necessarily ang email kay ang mo create og mga email ang identity na. So pwede ka diri magbutag age. Hint man ni. Then string address. Ano lang. And then kung ganahan ka nga i-required nimo siya is pwede ka magutan direct not null kana null forgiving. If kung ganahan ka nga ang age o ang address kay optional lang, then you can add question mark ana dira sa imong data type kanara. So depende ra na inyo, pero ako na lang ni pang nalabol kay kapoy kay magbuhat og login nga daghang fields. So for the sake of this demo kini lang akong ibutang para sa mga information sa user nga mo login si mo. Ina. So ang app koan, so kini app role man din ni yabag ni siya. Sige, i-move na lang nato ni si app user. O para for example kung yan inyong classes no, inyo ra gid diri copy paste ba niya, ganahan mo automatically move ni si app user to another file. Control period lang mo yan na diri, move type to appuser.cs, and appuser.cs is not existing dire. Once nga ato ning i-click, automatic na move na siya. So man na siya. So kinira nga mga settings atong need para maka-generate na tagbag-o. Ato pag i-set up atong identity ha nga mo ni ang need nga information for user nya, mo ni ang role. Even though atong role right now is wala tay gibutang, pero kung ganahan mo mag-add mo role nga bisan unsa pwede na niyo butang dire, like unsay name sa role ana na, pero usually roles kay di kay namo na hilabtan. Next is the identity DB context. So identity DB context somewhat looks like your kini library context, which is also a DB context. So basta na DB context meaning ana naa siya capability to modify your tables inside your databases. Kana, basta pa na nga database. Sige, ato lang na ikuan. So ato lang buhaton ani dire. Inikuha ninyo ani nga file is i-copy na lang ni siya identity context. Kana. And dire sa tong identity mag-create og bagong nga class. Pangalan na to identity sa pangalan to context. Kana. Then delete na to ni i-paste na nato na. And then dagag error, it's because ato ang mga wala pa nato ang ipang import sila tanan, ipang using na lang na. Then clear na no. And we have something pod nga dapat nato ibutang kining ko anay on configuring. Need ni nato kana on configuring. Kana. Pero sa dire is wala on configuring, kamon lay add ha. Okay, kapoy kog edit. Kana. So wala na siya. So step 1, ang pag-set up sa tong identity is already done. Step 2 na to
is i-inject nato to kinitong gipang create dire sa identity nga folder to our program.cs dire. Ipang-inject nato to sila tanan. Then we already have a code. Ana niya nata dire. Kining configure identity context. I-copy paste lang na. Copy. So masayo na magtrabaho, copy paste na lang. Ana, identity context. Tapos kining mga nag-error ni siya. It's because wala pa nato na import sa ibabaw atong mga ipang using or atong mga ipang imports. Control period tapos using identity. Then kini siya. Quick fix gyapon using ASP.NET Core identity. Minsan naka-on ba kong mic? Low. Ah. Naka-on ra di. Okay, kana na. Sayon ra no. Sayang sayo na eh. Moron atong gibuhat kay gisunod ra nato niya. Basig magdaga mo kayo pangutana. Wala gina. Niya. Napo ko itudlo sa inyo day. 'Di ba? For example, naamoy ko naamoy part sa inyong kanang mag-register mo user ba? Di ba naman ay kanang mga constraint like ang password kay at least 6 characters, need siya number, need siya alphanumeric atong mga signs inga na. So pwede nimo na ma-set diri ha para dili na mo magmanumanog check ba sa inyong controller ba nga wala ako pa ni i-check kung naba ni siya number or naba ni siya mga capital letters ana. So para mapasayo na nimo is dire dapita na kay option, and then pwede ta dire option that password, then pwede ka dire that length maguro to required length. For example, ganahan kag mag-password siya 128 characters. Depende na nimo. Pero for now is 4 lang kabuok. Yan na. Pero what if ganahan kag required non-alphanumeric, ganahan ka magbutang siya number sign, hashtag, inga na. Then pwede rin nimo i-true. Kapoy type og inga na ron, so i-false lang na. Para wala na tayo require atong mga special characters. And then what if di kaganahan nga mag-require siya number is kuan lang. Kibaw na lagi siya sa ibang kuan. Options that password that require digit i-false. Kung imo ganin na siya i-true, meaning ana tanang password nga ipang register ani is need na ay number. Okay? Then pwede pud ta nga mag-required digit usa to required. Sa to nakalimot ko. Nabala na siya dire. Kuha lang ta, required kung ganahan gani ka mag-required kag uppercase. Require uppercase. And kung ganahan ka nga mag-require siya lowercase, then require lowercase. Diba? So kapag buhat og ingani, so ipang false na lang nato ni tanan. Para mudawat na siya bisan usa password natong kinahanglanon. Then dili lang ni siya sa password lang. Pwede ta the options that email, options that stores tokens user that allowed username characters. So pwede kag kabuot ha unsay mga allowed nga character sa imong username. So pwede ka nga allowed ang hashtag, allowed ang dollar sign nga na. So kamo na bala na. And then pwede po ka nga for example kanang mga attempts sa login, like what if kalima nag-failed siya o kuan nag-login tapos i-lock out iya hangkuan, pwede ka dire options that lock out that required
that default lock our max failed attempts is 5. Example, kung imo ni iset once maabot ang situation nga nagsige siya attempt og login kalima, ang ikaunom ana di na siya ka-login gyud bisag sakto yung password. Ma-lock out na siya. And then pwede mo ma-set ang lockout niya nga time span. Para maka-login siya balik is pwede nimo i-set nga from time span from second dot day lang. From days 5 days usa ka maka-login balik. So kana tanan is dili na nimo imanumanog condition na sa identity daan. Okay? Pero di ta na ikuan guys, di ta na implement basic mga sayop taron. Diba? Ato na i-comment. So halos tanan no. Nana niya imuha na lang gamiton unsay imong kinahanglan ng gamiton out of sa iyang API nga gihatag si mo. Chill ra no. And mana. Okay. Wait sa ako sa basahon na kay natay gan. And manata sa step 4. So right now, ang step 5 is unnecessary na ni siya. Napaditay usa day guys nga usbon kining sa use SQL Server. I-match na lang ni siya aning sa ibabaw kining add DB context bitaw. Atay pod aning mo gawas-gawas kana. I-copy lang na, i-paste lang na sulod dire. Okay, usa ra man tag database nga kuha ag kanang data para kang user o sa imong application. Kanara. So, right now, our database somewhat look like this, Bukra. Karon is ato suguon si identity nga i-create ning mga tables nga need sa akong applications ron kay nagamit kog identity. And FYIDI sayop ning command diri ay nani siya sayop. So pakita lang nako sa inyo ha. And usa pod is i-comment ni ay kay once nga sugoon nato si entity framework or sa identity nga mag-write og mga database diri sa to ang kini dire asa to. Once nga makakita siya nabitay add DB context kana duha ka DB context mag-wild na siya di na siya musugot dapat usa ra ka buok DB context iyang makita sa program.cs. So sugoon na lang nato siya. So, i-copy-paste lang ng first line. Right-click, copy. Then, i-paste na to dira. And, mana na siya. So, ang gibuhat ato niya, guys, is nag-create siya folder. Yeah, sulod aning folder is scripts nga unsay i-create sa atong entity framework nga mga kuan like unsa nga table, unsa nga column sulod ana nga table. Mura na dire. Kana sila tanan, mura gyud na siya. And after na pud ana is i-copy paste na lang pud ni. I-copy paste. Yeah, i-paste. Oh my god. I-paste na to dire. Hopefully mugana na. Mugana de guys. Sakto de siya eh. Ano sayop to? So ganiha kay nagbuhat ko ba? Di siya mugana. Nya kung ato ni tan-aw naton database dire ron, kung ato ni i-refresh aton table, so dapat na ni nanay table. Nanay tay mga records nga table. Matik na.
And then kini atong gi-comment ganiha is i-uncomment na lang guys. Para pagpuyot ang malinawon later. Ano naman guro ni? Wait sa ato, double check. Dire tabi. So mag-clear sa ba? Clear.net build. Once nga ma-build nin, then meaning, what error? Goods pa data. So sa kining nga kuan, kining gist guys kay ang gibuhat na lang dire is tanang katong login, logout, register is nana sa kining nga controller. So wala na lang tayo buhaton, i-copy paste na lang ni. Kana. And then mag-create ko controller. I-paste na lang nako dire. I-move na lang nako siya. Control V. Tapos move to account controller.cs. Then ipang-import na lang ni. Type register v model. Okay. Sige. So nag-error ang register view model kay wala tay view model nga ingana. Kini. So atong buhaton na lang diri sa ubos nama siya yung view model nga gi-create. Ato na lang ni i-copy tanan. So ako na lang ni i-paste dire-diretso ipang move lang ni later on. Okay. So right. Move. So na move. Then kini kay i-move na pod. Move. Nikahuman kay import. Dara, wala na tayo error. Kana. So natay account nga controller, basta nay account nga controller ka nga gibuhat. Kung dili siya API, kung mag-return siya og view, is we need to create a view, a folder inside a view nga nakapangan ana nga controller. So create a folder. Pangas atong controller is account. Kana. So right now wala pa na isulod. So copy paste na lang. I-create na lang natong register.cs HTML. File register.cs HTML. Niya. Okay, ang ato abi ang account controller guys no. Namo ko siya tulo ka kuan. Na siya tulo ka kanang page nga ikuan ba ang register, ang login ug ang logout. Awit sa there duha ra there register ug ang kuan ra there kay ang logout wala may kuan igo ra man siya link. So login.cs HTML. So hayas kinabuhi aning mga kalamda, mag-copy paste naman. Login.cs HTML. Ay kana. Goods na guro ni. Manang login ang register man na pod nga CS HTML. Tanang models is human na. So kung wala na ganun na error is pwede na. Sige daw, i.NET watch run daw nato ni be. .NET watch run.
Okay? So, kung mo adto kang login, account, register. What the fuck? Register? Andara. Then, account login. Okay. Goods na guro ni. Pero, usbon na lang nato guys, para dili ka mag-type na lang dire. Dire sa ibabaw og link, ibutang na lang nato siya sa link nato. So, kining navbar nato is inside the layout.cs HTML. So, control P na lang ka. Kung ganahan paras ko control P. Pangitaw na lang kung layout.cs HTML. Dira. Oh my god. Ano man difference? Wala niga. Difference pa. Mayabag ni. Di man ni C# buong. Append version false. Mag-error siya nga di siya C#. Sige, so naikuha na. Diri sa mong layout, pwede nimo makuha ang information if ang user ba kay naka-login or wala. So pwede ta diri mag-condition at if user.identity identity that is authenticated di ta direct kapoy direta diretso daray if user sayop dego kini ra day ina sayop dito ba gisud na ko if user is authenticated then pwede nga copy paste na lang nato ni kapoy ba na ni i-paste na lang nato ni na wait sa kanan lang if ang user nato if atong page ang atong view kay makabantay siya nga naay naka-login then mag-create ta or ipakgawas nato ang form nga naray button nga logout pero if wala gani then login nga button og ang register lang nga button kanaray atong ikuan then pwede pud ta ka programmatically butang pud ana nga if user is authenticated then home account then books man to no books niya index then books list so inig save na to ana fill na marag dara na tay login register manlay pagpawaanin ko ana wait so daw home then ang privacy i-kuan pa din natin okay na so dapat maklik-click na nato login register so register lang ta so test at email.com password is test sabi ako sa nikon register.html
Butang lang type. Nako is text. Then type nako text. Para makita lang ninyo. So, email at test.com. Test. Dito, ato day ko. Test lang. So, automatic na the password and confirmation does not match. Mag-register na to. Dara, nigawas na ang logout. Meaning nakalagin na tanya. Nigawas na. Sige na yung box list ninyo. Next box list. Kana. So, kung mo-log out ka, mawa na yung box na to. Pero feel na ako, kung mo tas books, ma-access pa na to ang create. Diba? So, ito na lang i-add na katong diri sa ibabaw. Itong authorize. Na. So, once ka mo access na itong books nga link, okay, dili na ka-access. So, need ta mo log in to access those kuan. Ate. Di gani ko ganan mo log in. Yeah, remember me. Maka-remember B na po na siya. Invalid login. Okay. Ano de ka? Test. Ano sa to? Email at test. Email that test. No? Sorry. Email that at test.com. Tapos test. Okay. Not now. Dara, ma-update na to. Ma-delete. Okay. So, kini single role pa rin siya, pero if ganahan ka nga mag dual role na siya, gamay ta natag ilisan nga code dire. So, ako lang explain gamay ang code sa ato ang controller. Kaya para di mo maglibog ba. Okay. Sa account controller na to nga class or nga controller, account controller. Ano siya? Nakay duha ka private nga property nga user manager o sign in manager. So sa identity by convention naka-separate ang concern kung nakay buhaton nga about or mag-modify ka about sa user manager na siya. Tanan nga mahitabo or kanang pwede nimo i-modify sa process sa pag-sign in is diri ka sa sign in manager. For example, kanang naa siya mo login siya niya, to check sa login is i-check nimo if na ba siya email kana or kining email related ba ni sa kini nga or kining email nga iyang gisend is na ba ni siya ka-match ani nga email sa lista sa imong or naka-save sa imong table. So ari ka sa user pero if mo sign in na ka sa katong kuan gisend niya ka credentials, anything about sign in, sign out, sign in manager na gina siya. So ato lang na sign in manager blah blah blah. So kung usay na sa to program is assign na nato dire. So sa pag-register, view raman to nya ang HTTP post niya which is na nakikipadala nga register view model. So ako na lang ni i-maximize. Mabasa ra ba ni ngani? Okay na lang ako kay mas dali basahon. So dire app user email blah blah blah. Ano siya? Create async. Dara user manager. Dara gamit na ang user manager, guys. So sa dire nga part, di ba katong app user na to is dire na to ibutang. Yan. Tapos once nga naka-create na kag object ni app user, para ma-register na siya, ang imong gamiton is user manager sa ibabaw. Ana. Kay tanan in related nga mag-save kag user, mag-update ka siyang password, mag-update ka siyang name. Dara na sa user manager may bahala na create user manager that create async. Ang create async is kanay basahan na lang ninyo. In the banking store with given password as asynchronous operation. So mo create siya user
depende sa imong gihatag nga email og password niya. Which is darang password, model.password. Then gisave nimo sa result. If succeeded, then kung ganahan ka nga once after registration, ma-sign in siya, dire makita nimo guys ang sign in manager. Dala, sign in manager, sign in async, tapos imo lang butangan og kinsa nga user is persistent false. So ang is persistent kay kuan na siya kanang brag wala man guro na expire yung session sa kana nga web. Then once nga kuan na, i-redirect na to siya sa action of home na. Pero kung ganahan ka nga diretso siya sa book controller, pwede ra na. Yan na. Then kung error, wala na siya. Next, sa login pod, kay iyahang gibuhat dire is shortcut kay wala man tay roll. So diretso na lang sign in manager, ipadala na to ang email, ipa-check na to ang sign in manager kung ang email o ang password is nagmatch ba. Then kining remember me kay pwede ra nato nig i-false kung ganahan ka nga katong remember me, pero nag remember me naman ta dito, na-check. Lockout on failure false. Then kung succeeded, then move to book controller index kanara. Then sa pag log out guys, log out sign in manager gihapon mo igala. Sign in manager gihapon assign ana. Kay anything about sign in lagi mo na siya. About sa sessions, sign in manager na siya. Oh. I-sign out ra nimo kanara. And lagi mo na lagi. Wala tayo laing ikuan. Ay o din no. Paapas na lang bi kay atay no. Okay, karon po ko inomdom app users. Kabantay mo na tay full name. Pero pag registration na to kay wala. Dito no. Sige, so pwede ra ninyo usbon ha. For example, inyo hang app user dire katong pag setup na to ba, di ba? Nagbuta man tag full name, age, address. Then sa atong registration is kinira ang gihatag. So imo lang buhaton ana, sayon lang usbon lang nato ang form nga asa ni siya nabutang. Then ato nato ibutang si full name, address, age nato dito. So asa siya register kana. So as usual, copy paste gihapon. Then first name ba to? Atay. Full name, age, address, full name de. Sige, full name. Capital N. Lowercase de. Full name. Full name. Name. Tapos full name. Sula. Sige na lang. Ako bito, no? Naman din siya. Control D. Age. Then address. Iskot na. Control D. Address. Yan na. Ganda ba ni? Does not definition. Extension for full name. Wait absent akong kuwenda. Hunahuna ronda. Naman siya sa register view mo. Okay. Sayop data. Kay sa atong app user, natay nga ni. Pero ang model nga gigamit sa atong register guys, kining register view model, atay ipakita po Hala. Sige. Register view model. Wala dito siya nag-exist. So, ibutang na lang nato. Siya bahala na siya dire siyang kinabuhi. Sinig-save na to, okay na. What the fuck? Sino? Hello, no? Naka-record man ko.
Klaro kini din. Klaro kini din doon. Okay, balik dito. Dala na kay full name, address. Tapos makabuta if i-required ba nato ni siya. Pero i-required na lang nato. Required. This one right here, required. Also address is required. Required. Wala, my god. Meaning, kaya kung mag-register ta, supposed to be mag-error na, which is good. So, nanatay, mudawat na siyang full name, age, address, kana siya. Atong form is mag-require na sa to ang ingana. Pero napatay need i-change sa ato ang code diri sa ato ang register is because atong i-save ramanggod ang username, email ramanggod. Diba? So mag-add patag kahasol ani kinabuhi oy. Sige. So bahala na sa Batman ani. So full name is equal to model that full name. Hindi na po mo gana kung gaan. Age is equal to model that age. Then address is equal to model that address. Kana ra. Sige, mag-save na ta. So, butan ta direct mix. Age kay 20 na nga. Next. 22. Address kay ko alam ta. Sa bungtod, no? Bungtod. Email kay Nix at ayaw sa di. Email.com lang. Dito, no? Kapoy. Kinin lang, kapig timaan. .com. Password na to kay test lang gihapon. Test gihapon. Yan i-register. Error. Pero ato lang tinawon dire. Sa mga tables nimo guys, ma-save na dire sa kining users bitaw. Right click lang, select tab. Kuan. Which is na-save naman si Nix, guys. Nix 22 bungtod o nix@email.com. And ang password ana guys kay automatic na nga ingani. Naka-hash na ba? Naka-hash na tanan. Ha? So, adto lang data sa book. Wala ka kalagin. O nakalagin na magod siya. Di ba? Ang bata ito direct Nix. Assassin. Diba? Na, ingaton nilang ang mga minor changes inyong buhaton. So, automatic na ang password ninyo kay dili password ninyong i-enter. Hash na siya. Then, I normalized email. And then, napon na siya ka ng kuanay. Kabantay lang mo, i-require nimo ang phone number nga kanang kuha na siya. Confirm. Na siya dire. Mag-1 na, meaning true. Kung confirm. Kung two-factor enabled ba siya kanang kadalag inin niyo kay mag-require siya nga kanang mo text bitaw sa imong cellphone or sa imong email, mo email na kanang code. Kung mag-true gani na, meaning need na two-factor authentication. Katong lockout enabled, naka-false man to. Access failed count is ato po na maihap dire. So more or less tanan nga nga capability sa login logout, user authentication, user authorization na dire sa identity. Ang problema na lang no kay unsaon paggamit or kung gamiton po ninyo. Okay, so ano mong guro ni? Isa. Wala pa ba ko'y nagalimtan? Mo na lang guro niya eh. Ha? Sige, basig naman nakalimtan ba? Sunod na tong roll eh. Asol tong roll guys.
Kaya nara kay ipuno nga murag kuan 5 lines of code. Niya mag crude pa maguga sa role. Mo'y nakahasol. Kay kato bitang roles nga kuan like katong for example sa imong application na kay 5 ka role. Tanang role kay imo na siya ibutang diri nga table. Kana na dire ID sa role o unsay pangan sa role niya. For example, ang account ni Nico na siya kanang ang iyang role kay student. For example, na student dire. Ang data kung unsay roles ni Nico is na dire sa ASP.NET user roles. So nakabutang dire ang user ID ni Nico o role ID sa sa role ni Nico. Nga na. So kung magpatudlo maging na ato na lang i-mentor na lang kay kapoy tudlo di bitaw mo tanan programmer. So mentoran na lang ta mo. Dool na lang mo kay para makuan nato ha. Kana lang. Si Jade. Manumbag na sa ni Jade. Inyong amigo sa naman. Ay ato ni ikuan mi ato ni i-stop ta ni kay lahi